Ay, nakaano na sa amin eh. Kapitana, kat. Kapatid ko po! Kapatid ko po! Kaya direct na tayo. Eming na kami, siya ang tunay na lingkod bayan. Kilala kami na isang taong mapagkakatiwalaan. Sa isang kaibigan, nagulati ang iyong kasama. Kung isang eming na kami, kung eming mas kami. Number 1 sa Balota. Sa pagkakataon ito, ibinibigay ko po sa inyo mula noon hanggang ngayon kasama sa tikalibreng serbisyo, Bukal Dodong Torres Bautista. Bukal Dodong Bautista, number 1 sa Balota. Magandang gabi po, Barangay Langla. Magandang gabi po. Mukha po bang adalang natira sa mga bahay-bahay nyo, mukhang lahat kayo nandito na. Nakakatuwa po, nakita po namin kung paano po yung pagtanggap nyo sa Team Kilo. Siyempre po, sa pangunguna po ng napakagaling at siguradong magiging mayor po ito. Mayor Evoy Esquivel, magandang gabi po. Mayor, ayoko na magsalita. Lintik ang palakpak eh. Siyempre po, sa inyo po nga minamahal na siguradong magiging Vice Mayor Jane D. Guzman. At sa mga konsyal po na nagagawa po at nagaganda na nandito ngayon, magandang gabi po. Diyos ko, para po pagpasok namin dito kanina, parang pumapasok dito si Piolo Pascual. Ha? Sabi ko po kay Kong Emeng, pagka ganito pinupunta natin, pare, dapat ikaw na lang nagsasalita, huwag na pinagsasalita. At sigurado po kasi, yung sasabihin ni Congressman Emeng Pascual na endorso, sigurado masusunod po. Tama po ba ako? Napakasarap naman po talaga dito sa inyong barangay.
Siguro po, mayroon pa pong hindi nakakakilala sa akin. Magpapakilala na lang po ako ng konti. Ako po si Dodong Bautista, ako po ang Vice Mayor ng Lungsod ng Gapan. Nasa pangatlong termino ko na po ngayon. Kumbaga po, graduate na po ako bilang Vice Mayor. At ikinagagala ko pong sabihin sa inyo, nag-umpisa po ng politika sa Lungsod ng Gapan, si Mayor Emeng, ako na po ang Vice Mayor niya. Kaya nga po ang tawag po sa amin sa Lungsod ng Gapan, si Batman, si Congressman Emeng, at si Robin naman po, si Vice Mayor Dodong Bautista. Siguro po, hindi naman dingit sa kaalaman nyo kung paano na po umasenso yung Lungsod ng Gapan. At ito po si Congressman Emeng Pascual. Ngayon po kasalukuyan pong gumagawa ng history dito sa ika-4 na distrito. Sana po, ako po naniniwala sa bayan ng Hain na mahal nyo si Congressman Emeng Pascual. Ako na po magsasabi. Nakikiusap po si Congressman Emeng Pascual. Kung mahal nyo daw po siya, dapat daw po mahalin nyo si Bukal Dodong Bautista. Pwede mo ba? Yun lang po. Maraming salamat na. Hindi ko na po kailangan magsalita pa ng napakahaba. Sa pagtanggap nyo lang po na yan, sigurado, panalo na po kami rito. Dodong Bautista po, number 1 po sa balota para Bukal. Maraming salamat po. Bukal Dodong Bautista, number 1 sa balota. Nako, maraming salamat po sa ating nag-iisang kandidato. Bukal, palakpakan nga po natin sa Mahiyawan! Ngayon, ibibigay ko na po sa inyo ang mahal ng bayan ng Hain, ang muling magiging congressman ng ika-4 na distrito ng Venecia, Congressman Emeng Pascual! Salamat po, salamat. Magandang gabi sa inyo. Kumusta na po kayo dito? Yan, si Kapitan Rick, mahina sa akin yung kapitan nyo. Ito, hindi pa tapos magsalita. Hindi ko ito kayang tanggihan kung oo lang ako dito. Ako po ay galing pa ng Maynila. Saan na nang galing ngayon? Pero basta meeting at caucus ng kinakapatid ko, gusto ko, andito ko para maipakita ko sa kanila, sa inyo, na 200% po ang support ako kay Mayor Eboy, kay Vice Jay, at sa 8 konsehal na andito. Alam mo, kinakapatid, pag ako nang pumunta ng Hain, kinakabahan ako. Kasi baka ako naapektuhan kayo ng paninira sa akin. Naniniwala ba kayo sa paninira sa akin? Kasi sa totoo lang, bilib po ako kay Ella na naganyo. Aba, isipin nyo, nakapag-recruit ng maninira, ang na-recruit pa, 3-term congressman, taga rito sa Langla. Kaya ako, sa totoo lang po, nalulungkot ako. Kasi, yung naninira sa akin ngayon, itinukoy ko dati, na idolo, tinutulungan namin. Dumating pa sa punto, parang magulang ang dating eh. Pero, ibang klase. Kaya ako, nakikiusap po ako sa inyo, huwag po sana kayong maniniwala sa paninira sa akin. Hindi po ako masamang tao. Abay, sa totoo lang po yung laban namin ni Doktora na to, sa totohanan lang po, siguro alam nyo din sa sarili nyo, si Doktora po, dahil wala silang ginawa kundi manira ng manira, maniwala po kayo. Napakadaming labanan ng congressman na naganap sa distrito. Siguro yung mga may edad dito, napanood nyo na. Yung mga labanan na yun, magmula kay Junior de Guzman, Turing Lorenzo, Julita Villarreal, pumasok po yung mag-amang Antonino, si Megan Antonino. Ngayon po, sa laban na to sa 2025 sa Mayo 12, tingnan po ninyo, pinakamalaking tambakan sa kasaysayan ng lahat. Alam mo mga congressman. Paano naman? 3 taon nagtago. Pagkatapos, ang dala-dala pa niya, sinisiraan na sinisiraan. O tanongin ko muna sa inyo, ano ang pinili ng Dr. Vlogger? Kaya po siya lumaban para daw yung mga benepisyo binibigay sa inyo. Yung mga programa ay mapagpatuloy niya. May programa bang ginawa sa akin si Maricel? Tanongin ko po kayo. Yung pinakako niya na timba-timbang ng bigas, dadalhin sa mga bahay niyo pag Pasko, binigay ba niya? Kahit yata isang tabo, walang dinala eh. Di ba?
Kinumusta man lang ba kayo? Ina namang kalagayan nyo nung siya congresswoman. Tapos po ngayon, babalik, lalaban. Bukod sa naninira, ano mo ginagawa? Tama po ba na yung pagtulong mo sa mga kababayan natin na may sakit? Pinahon pa rin yung budget ko, sumulat sa Maynila. Ano sabi sa Maynila? Bakit daw kampanyahan na tuloy pagtulong po yung pagtulong ko? Inagpuman sa Manila sa nasyonal, hinol po yung aking budget para sa pagtulong sa mga mahihirap na may sakit. Ito tanong ko, sino na permisyo? Tao ba yan? May napala pa sila. Hindi na nga sila makatulong. Buti na lang may congressman. Pa sila tumutulong. Piliin pa nila. Sana hindi sinasali yung mga kasawang naganyo, yung taong mahihirap sa politika. Nakakaawa po. Pero huwag kayong mag-alala. Basta po kayo rito sa Nakla. Ayan, kapitan, yung mga may sakit dito. Kahit na wala ang mundo hanggang sa Mayo 12, nagbabasta ako ng alkansya. Tutulong ko kayo. Hindi naman kailangan maging doktor para tumulong. Hindi mo ba? Tingnan niyo si doktor ha. Yung buong ospital na pinagagawa ko dati, sinisiraan niya ako, hindi daw totoo yun. Imposible daw yun. Ngayon po, ando na. 3 buwan po, pinakapatagal patatapos sa hospital yun. Sino ba yung kinabang doon? Gusto ko, kayo po mga taga-hain mga kinabang doon. Ano ba problema nyo dito? Ang problema po ninyo dito, dalawa. Unang-una, pag-deposito, pag kayo nagkasakit. Mangungutang, magsasaka ang pamilya nyo. Tanggapin na kayo sa hospital. Pangalawang problema, paano kayong tutubusin pag magaling na? Tumutulong po ba sila doktora? Hindi naman. O ngayon po, pagkatapos ng hospital na yan, lahat po kayo, papasok doon, VIP, walang deposito. Kailangan tatanggapin kayo doon. Yung problema natin ay pagtubos, pag umaling na, huwag po kayo mag-alala. Dahil kahit may pera kayo sa bulsa, hindi po kayo magbabayad yun ang hospital na walang cashier. Libre po yun para sa inyo. Sa dinami-dami po ng tinutulungan at tinulungan ko na sa bahay ng ngayon, hindi ko na po mabilang. Dito lang sa hain, sa totohanan na po, magbuhat na naging congressman ako, 10 milyon na po. Ang naitulong natin sa mga taga-hain. Ayoko nang paulit yung nangyari sa nagkaunan ng pita. Sa kayo nakakita, 6 na araw na patayin. Nasa pulis rin ng Lacson Hospital. Hindi mailabas. Yung nalaman ko lang po, na 6 ng gabi nang nandun. Kahit oras 9 ng gabi, nagpadala ko ng 380,000 at ang sabi ko, yung na sa unang pita na maibigin maibuhol ng pamilya nyo. Anong lahi yung kinakapatikan sa unang pita? O basta Cabrera o Rivera yata. Ako naman po, hindi ko tinanong sino binoto nila. Ang wala din ako pakilang kung bumoto nila ako. Ang mahalaga po sa akin, makatulong ako dito sa bayan ng bayan. Ako naman po, gusto kong tumulong dito. Isasama ko lang po kayo. Si Kapitan Emil, ano ba si Kapitan Emil, Patrick? O wala? O kapit-bahay niyo sa lugar eh. Habang panahon, walang barangay hall dyan. Kung sino na ang kapitan, ang bahay niya, ang barangay hall, doon ang sasasyon, doon lahat. Hiniligan ako ng mga namumuno sa barangay sa lugar eh. Ano nangyari? Pinagpagawa ko po ng gym at saka ng barangay hall. Ano ang problema nila muna? Lupa, walang lupa. Binayaran ko ang lupa, 1.5 million cash para po sa lupa. Yung po kagandahan, nakasagya ko yung kapitan ng San Roque. Kaya kung kinuwento sa inyo yun, gusto ko maging kasagya ko din yung mayor ng Hain, si Mayor Emil Estoril. Sa tingin niyo ba, kung hindi ko kaibigan si Kapitan Emil, sila pong successor, mapapagawa ko yung kayo nila? Hindi. Magtitiis sila na sa bahay ng sesisyon. Hindi sila hihingi ng tulong sa akin dahil hindi kami magkaibigan. Ano ang sitwasyon ng Hain ngayon? Sasako na ko kayo. Nung ako naging congressman, nagpaalam ako sa namumuno dito. Kung pupwede ka ako, maglalagay ako ng isang dialysis center dito. Hindi ako pinayagan. Pinasabi pa, kay King Eddie Mamunay,
kalaban ng gobernador, masuko sila. Eh, ba't ang layo naman? Ito ang gusto na ang gobernador sinasabi nila. Ang ibig ko pong sabihin, makikinabang taong bayan sa akin. Hindi mo pinayagan si Congressman Amy Pascual na magkaroon ng dialysis center dito. Pinaliwanag ko sa kanya, ito po ako, sagot ko building, sagot ko gamot, sagot ko doktor, sagot ko nurse, sagot ko ang kliyente, lahat wala kayong gagasusin. Permiso lang, hindi mo ko pinayagan. Huwag po kayong mag-alala. Sa Bayo 12, kaibigan mo namin yung dito. Makapapasok na ako, makatutulong na ako dito sa bayan ng Nain. Alam mo ba? Sa bayan ko, ang lapit na naman dito sa bayan ko, nakatulog ako sa daan. Buti na lang, nagising ko, kumakagdag. Sabi ko, nasakain na ako. Ito ba ano? Pangako ko sa inyo to. Kapag si Mayor Eboy, ginawa niyong mayor, o kasi siya parano, hindi pa po nag-o-taking, sesimentohin na natin ang lahat ng bumoho. Dito sa bayan ng Nain, kailangan ang namumuno sa inyo, hindi namumulitika. Kung sino ang naghanap ng tulong tanggapin, may iba nga nakikiusap eh. Pero may focus pa naghanap siya ng tulong tanggapin mo na. Ay nako, si Edwin po, nagtitingin na pala kami. Ang naman dalawa, tulong gagawin yung maganda. Dito sa bayan ng Nain. Ako, sa katotohanan na po, ay nasasabi ko naman sa inyo ha. Siguro naman po, alam niyo ang lahat yun. Yung laban namin ng doktor ko, maniwala kayo sa akin. May survey akong hawak. 5% namin sa doktora. Siguro mas manimig pa sa 95% ako sa doktora. Kaya ako nagpupusige na magpunta palagi dito sa Nain. Hindi na po yung panalo. Oo, wala yung politika namin. Ito ha, papayuhan ko kayo. Huwag nyo nang isipin na magkalaban si Dr. Dagger at si Amy Pascual. Huwag nyo nang isipin ang team ni Amy Pascual at yung team ko ng ibang mga partido dito. Ang isipin nyo na lang yung magiging kinabukasan ng inyong pamilya dito sa bayan ng Nain. Ang isipin nyo na lang yung buong mga magiging pagbabago sa inyong bayan. Dahil pag inisip nyo ang bayan ng Nain at hindi nyo inisip ang pagkapa ng partido, automatic tutuhuan kayo ng puso nyo. Team Every is pinag-iboto nyo. Ano naman pong masamang sumubok? Eh di subukan nyo naman kailangan pa ito. Pag hindi maganda ginagawa, 3 taon, huwag natin iboto. Ganun na naman sa akin. Pero, dapat po, sumubok naman kayo ng iba. Ano naman pong mawawala sa inyo ng iba? Para lang pong, simukan doon ng Bautista yung kasama ko. Tatanungin ko kayo. Ito, simukan doon, Vice Mayor ko po, pagbuhan ng 2016, nandun yung sa Vice Mayor doon. Tatanungin ko kayo. Dito sa barangay ng Lat, yung po bang mga nanalong buwan, binalikan ba kayo mga kumustahin? Tanungin nyo, sarili nyo, tanungin nyo, katabi nyo. May uman na umusta pa lang, anong kalagayan nyo ng mga buwan? Eh kung ako sa inyo, ang boto nyo lang, Dodong Bautista, sigurado. Sigurado po, tutulong sa inyo. Kapag ang politiko, hindi kayo pinapansin at nakikita lang kayo pag eleksyon na, walang ganang sa inyo. Huwag nyo sila inanong, huwag nyo iboto. Pag di nyo sila ibinoto, tinuruan nyo sila kung paano kayo ikanang. Di ba? Ang tingin kasi sa atin ng mga politiko, para tayong mga kasangkapan. Ano tayo? Kubiertos, tayo. Nakatago sa tukadong. Kukunin lang kung may emasyon. Hindi ganun. Ang tingin nila sa atin kasangkapan, kailangan lang nila tayo pag-eleksyon. Ako po, saksi kayo lahat. Saksi si Kapitan dito. Lahat ko ng tulong ginagawa ko kahit kinabukasan. Bago sa eleksyon. Simple na mo ang kawilan ko. Hindi habang panahon ako magiging congressman ng Bukong District. Makatapos din po ang term ko. Pero gusto ko, kapag ako, humakam sa inyong harapan at nagsusibing na makahubad, naglalay, kaya ko sabihin sa inyo,
At yung binigay niyong pagkakataon, hindi ko naman kayo bibigyan ng kahit kabuhok ng pagkakataon para magsisi. What si Eric Pascual ginawa natin, Congressman. Ano ba? Huwag na huwag kayong maniniwala sa paninira nila, ha? Yung sinasabi ko nila. Oh, ako daw. Masamang tao. Pagka daw lasing, nananampal ng mga tricycle driver sa gapan. Hindi po ako nakasampal pa kahit isang tao sa buong buhay ko. Wala po akong bisyo. Hindi po ako umiinom paano ako mananampal, paano ako manalasing. Hindi po ako nakatikin kahit isang stick ng sigarilyo sa buong buhay ko. Hindi din po ako nagsugal kahit isa sa buong buhay ko. Sasabihin po nila na masama akong tao. Sana po kayo maniniwala. At yung po mga tinutulong ko, patusugan na laki. Galing daw sa sindikato. Galing sa Pogo. Ang akin naman doon, wala na silang pakialam. Kahit saan ang galing ang tinutulong ko sa inyo, kahit nagputa pa ako, binenta ko ang kawan ko. Basta ang mahalaga, matulungan ko lang ang mga taong nangangailangan. Tsaka, yung Pogo, mag-Pogo ka ng isang linggo, dibisnato ka na. Wala mong Pogo, Pogi lang talaga si Kawan. Diba? Kabubuisit, alam nyo ba, pinailan pa ako ng kaso sa Comelec. Naglabas ng show ko sa Audio Comelec sa akin. Nagbo-vote buying daw ako. Aba, magbuhat lang ako inamulitika. Hindi ba ako namili ng boto? Kita tayo. Huwag silang mainip. Dapat nga, bigyan nila din kayo eh. Magsabayan na lang eh. Eh, kung hindi na kaya magbigay, makahibig na lang sila. Oh, kaya, mahirap na salita. Magdadali tayo eh. Sobrang mga Inglaterra. Eto ha, ilang araw na lang, Mayo 12 na. 2 linggo na lang. Magsisimula tayong bumoto alas 8 ng umaga. Matatapos alas 5 ng hapon. Tingnan po ninyo, alas 5 ng hapon sa Adong Pasinto. Magbibilang ka na, alas 6 ng hapon. Pati yung watcher nila umuwi na. Sunod sa oras, tambakan na po ang labanan sa Pasinto. At nananalangin ako sa Panginoon Diyos na sana sa Mayo 12, magkakasalubong sa iyo ang pitis namin. Hindi kami kasi yung Pasinto. Alam nyo, sunod na tayo. Ala naman mawawala. Siguro naman, yung isang pamilya na pinagbigyan natin ng 18 taon, pwede na siguro yun. Okay na siguro yun, dito ba? Pero alam nyo, aminin ko sa inyo, masyado ang kabako sa barangay lang na. Kasi nga po yung naninira sa akin yung tira ng tira, yung pong kababayan yung tipo. Alam po ninyo ha, para malaman nyo, yan po kasi, inimbitan ako sa bahay niya. Ang ginamit si Engineer ito yung mamunay. Sama ko pa doon sa tatay, biyakan na ako, magkakasundo kami. Nagpunta kami sa bahay niya. Ano niya pagdating doon, ang gusto niya mangyari? Mag-gobernador na lang daw ako. At siya daw ay maging congressman. Kahit po anong isipin ko, wala nang bumoto. Wala pong bumoto sa tolang. At saka hindi po kasama sa plano ko ang maging gobernador. Yung po pinagawain namin. Ito pa ha? 2 buwan na lang. Ay ang buhay si Engineer Eddie Mamunay. Tinawagan niya parang ito eh. Isama mo naman sa akin si Tomas Monteming. Makita kami na sa bahay mo. Gusto ko siyang ayusin. Ano sabi ni Eddie na Mamunay? Kuya ito eh. Hindi na kayo sindir. Tagalitin lang. Ang sabi niya, bakit hindi? Baka naman ipahiya mo naman ako. Binasusunin mo naman sa bahay ko. Baka hindi. Nagkamali niya ako. Nagsisisi na ako. Gusto ko magkausap kami. Pumunta ako ng ngayon sa linggo. Baka pwede na yung Bernes. Makakam na kami. Alam ko kung wala ka sa walang pag-iisip. Alam mo kung hindi na ako tumanggi. Hindi na ako umuwi. Gusto niyo mapagod. Buhay si Engineer Mamunay. O pagkakaan ng 2 linggo. Kung ano naman na masasama ang sinasabi sa akin. O kita mo, kuya ito, sabi ko sa'yo, pinag-treatment ka lang yan eh. Alam mo
laban niya, 3 laban, tinulungan namin. Yung laban ng anak niya, 3 laban, tinulungan namin. Ngayon mo naman ako, congressman, tutulungan niya. Sino tinutulungan niya ngayon? Yung naninira sa kanya. Dahil kahit minsan po, hindi lumabas ang dito na adik siya, na siya nagdodroga, hindi ko na yan sabihin niya. Kung natatandaan niyo, 2019, lumabang congresswoman si Pangasinan Ganyo. Pagkarapan sa Megan, sino nagsasabi sa adik? Sino nagsasabi si mga ama nagdodroga? Si Megan Ganyo. Lahat ng masama, baboy daw sila makaba, hayop daw sila, habang pinagtatanggol ko sila, habang galit na galit ako, sinisiraan sila. Ngayon po, sino kasama niya? Sila magkasama. Ngayon po, yung sinasabi niya, natatambakan ako ng 20 mil sa bahay ng kain, nakita ko kayo, hindi na ako naniniwala. Nakikita ko! Nakikita ko po, na mahal ako ng mga taga-hain. At ako naman po, ito magkatotoo ba ng sinasabi nung dating congressman taga-Lala na matalo ng 20 mil sa bahay ng kain? Sinisigurado ko sa inyo. Congressman po uli ako. Dahil kung sakaling po, dito lang sa sakayin mananalo. Dahil pati sa Senado, tatamaan ko sa doktor lagi ko makikita ko ninyo. At kahit naman po, matalo ko ng 20 mil sa kain, manalo lang po yung aking mga team dito ni Mayor Eboy. Hindi ako titigil ng pagmamahal. At pagmamahal sa akin, dito sa bayan ng kain. Dito po ba? Sorry po kayo sa Team Eboy. Magtaas na kamay ang bumoto kay Eboy Ismael. Kaya kapatid, panalo ka na. Panalo ka na. Alam niyo, yung buong 3 taon, 1,000 araw lang. Napakahisila, ang bilis lang po. Pagtingin nyo ng 1,000 araw, testingin nyo, para pagkain. Subukan yung ihain sa lamesa. Kapag hindi masarap, itabi niyo pagkatapos sa isang araw, huwag yung uling kainin. Pero, sa dahil nito mga plano ni Eboy Ismael sa bayan ng kain, kung ako taga-kain, hindi na po ako naisip 1 milyon pesos kung bumoto bilang mayor sa Eboy Ismael. At ako po pupunta pa kami ng Cabiao at saka ng General Tino ni Bukal Dodong. Bago po ako matapos, ito po si Vice Mayor Jane. Yung 8 onsyag, hindi ko na po isa-isahin, ano? Basta, kailangan nyo naman sila eh. Papakiusap ko lang po uli sana, bago ko umuwi, sana po, tulungan po natin. Yung bukal po natin. May nakalaban mga bukal ang tagahain? Wala naman. Wala naman kayong kandidato. Yung mga hindi nakaalala sa inyo, huwag nyo nang pansinin yun. Subukan po ninyo. Bukal Dodong Bautista, siguradong tutulong sa mga tagahain. At ako po, andito po kami. Ako po ay nakatayo sa inyong harapan, ha? Nakapagitan po ang Panginoon Diyos. Wala po akong ibang hangad kundi maglingkod sa mga bayan. At sinisigurado po sa inyo, pinapangako po sa inyo, na bibigyan niyo ng pagkakataon, wala po akong gagawin na hindi kaganda ng mga tao dito sa Ikaw. Ulit-ulitin ko po, kapag si Eming Pascual tumutugtog ang paa sa bayan ng Hain, hindi po ako ulitin kung dumating dito. Isa niyong anak, isang kapatid, isang kaibigan na magmamahal. Ito mga sa akin sa mga bayan. Maraming salamat po. Maraming po. Salamat po sa inyo. Sinakapag niya rin, naunawanan ko. Nagbukan natin yan. Lagami talaga. Duro-duro pa. General Tingin Cabiao. Maraming salamat. Magandang gabi po at magkikita ulit tayo dito. Babalik po ako lahat at naghain gusto ko yung makarap. Ngayon. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po! Aming idolo na muli magiging congressman ng ating distrito, Congressman Emeng Pascual. At syempre, yun po ating nag-iisang magiging bukal Dodong Torres Bautista! Bukal Dodong Bautista.
Muli po, pasalamat sa ating minamahal na muling magiging congressman ng ating distrito, po Congressman Emeng Pascual, walang katalo-talo at ang nag-iisa nating magiging bukal Dodong Torres Bautista. Muli po, maraming salamat sa inyo po napakalaking suporta at pagmamahal sa bayan ng Haen. Kilala kami ng isang taong magkakatulad. Siya'y isang kaibigan, kung isang timing na kami, kung timing Pasko na kami, kung isang timing na kami, siya ang tunay naming kabayan. Comando ng Bautista, number 1 sa Balota. Siya ang